Taas po ang sino po yung sumasagot? Okay, sige po, Sister Baji. To be Christ-like. So, yan po ang ating developing a Christ-like character. So, yung test po natin kanina, Christ-like na ba tayo? Kulang pa, diba? Ang dami pang kailangan i-develop. Now, anong ibig sabihin ng CD? Character development. Magiging valedictorian ka talaga sa akin, Sister Baji. Character development, the Holy Spirit's goal in us. Ang goal ng Banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa ay ma-develop ang ating character. Kaya ang growing in Christ, growing in character. Now, ang tanong, how's your character? Kumusta yun yung katabi mo? How's your character? Okay, sige. Sumagot ba? Okay, sige. Growing in character. Ang text po natin ay Romans 5:2-5. Basahin po natin in 1, 2, 3, go. Okay, next. Kapag binagyan po natin itong verse 3-4, nakalagay po dyan, not only so, but we glory in our sufferings. Tayo po ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating suffering. So, ang suffering, ito yung pinaka-bagay na ayaw ng tao. Kasi mahirap. So, sabi dito, kinakailangan maranasan natin sapagkat that is the only time that we will glory because we will experience or we have experienced suffering. Ano ang pinoproduce ng suffering? Perseverance. Ano naman ang pinoproduce ng perseverance? Character. At ang character? So, ang tanong po natin, sino po ang dumadanas ng suffering? Amen. Lahat tayo dumaan sa suffering. Ano ba ang na-produce o na-create ng suffering sa buhay natin? Wala. Kakaasal. Hindi na bago ang character. Gusto ko ng manuntok. Gusto ko ng manapak. Ganon. Hindi na bago ang character. Kaya namin dito ng Panginoon, ang character kinakailangan mag-produce sa atin ng pag-tsatsyaga. Okay. What is character? According to Google, the mental and moral qualities distinctive to an individual. So para sa kanya yun, ang character ng Solomon, ganito siya. Masayahin siya. Yun yung kanyang mental and moral qualities. The distinctive nature of something. Ito yung nature niya, kalikasan niya. The quality of being individual in an interesting or unusual way. That is the uniqueness. Kakaiba sa kanya yun. So, hindi ito makikita sa iba. Sa kanya lang yun. Because that is his character or her character. This is the strength and originality in person's nature. So, malinaw ang character. According to GodQuestions.org, sabi po dito, character is defined as strength of moral fiber. So, if you are a person of character, ibig po sabihin, okay,
Sister Nancy is a person of character, ibig kong sabihin nun, kapuri-puri ka, Sister Nancy. Tingnan mo ang katabi mo. Are you a person of moral character? Natatawa ko kung pinagsasabi, tingnan mo yung katabi niya, nagkakalugan kayo. Parang yung, pag tinitingnan niyo yung katabi mo, parang walang karakter. Tama ba? So, tingnan natin yung ano po? Okay. Sige, bahala mo kayo sa sarili ka. So, pag tinignan natin yung katabi natin, yan ba ay may character? Okay. As the excellence, sabi niya, dinifine niya as the excellence of gold to its purity, masasabi mo na napakaganda, mahal ang gold nito sapagkat maganda yung character niya. Pure siya. And the excellence of art is its beauty. Kapag yung art naman ay wow, very good masterpiece. So, the excellence of man is his character. Amen. So, masasabi mo na kapag ang tao is excellent, excelente. Sa school, ano ang ibig sabihin ng excellent? 100. So, kapag excellent ka bilang tao, that means you are a person of character. Pero pakanya nga pa ako sa sarili niya. Sabi mo dito, persons of character are noted for their honesty, ethics, charity, yung kanilang pagbibigay. Descriptions such as a man of principle. Yan, si Brother Edwin, man of principle yan. Hindi yan nagbibili ng pera. Amen. Si Brother Paul, talagang kung nasa trabaho yan, trabaho lang yan. Hindi yan nag-uwi ng common bond. Wala daw. Hindi yan nag-uwi ng pencil. Ay, masalit siya pencil. Hindi nag-uwi ng lamesa yan. Diba? Hindi niya makuwi lang yan sa mabigat. So, person, man of principle. Pag sinabi, a woman of integrity. Yes, Sister Faye, a woman of integrity. Kapag nakikita mo lang, ulubang pa, wow, kapita-pitagan. Diba? Alam po ang those are assertions of character. Yun po yung mga tao na may character. A lack of character, ito po kapag ikaw ay meron pong problema sa character, ang tawag mo dyan, moral deficiency. So, tingnan mo ulit yung katabi mo. Deficiency. Pag sinabing moral deficiency, malaking kawalangan. And persons lacking character tend to behave dishonestly. Kapag ang tao may moral deficiency, dishonest yan. Binigyan ka ng 100, may sukling inutusan si Lucas, bumili ka ng suka. Tapos ang binigay lang ang magkano yung suka, 50 pesos. Tapos Lucas, magkano dapat sa uli? Wala na sa uli! Gas. Ayan. So sabi dyan, dishonesty, unethically, and uncharitably. So, ito po ang a person lacking in character. May moral deficiency. Hindi mapagkakatiwalaan. Yung tipo, yung person na mayroong character, pag iniwan mo yung 1,000 dyan, 1,000 pa rin. Kapag yung tao na may moral deficiency, iniwan mo na 1,000 dyan, 1,000 pa rin, pero pwede na. Ay, dahil po, mayroon pong diferensya ang tao may moral deficiency. A person's character is the sum of his or her disposition, thoughts, intention,
desires, and action. Ito po yung kabuuan. Kung ano yung kanyang disposisyon sa buhay, yung kanyang paniniwala, yung kanyang iniisip, yung kanyang intensyon, yung kanyang pagnanasa, at yung kanyang action. Lumalabas po ito lahat. Kung ano yung kanyang character, makikita ito yun sa kanya. It is good to remember that character is not gauged by general tendencies. So, I'm sorry. It is good to remember that character is gauged by general tendencies, not on the basis of a few isolated actions. For example, si Brother Joel, meron siyang inuwing bakit? Saan ka ba, Brother Joel? Sa Goldwing. Sa? Goldwing. Goldwing packaging ba yun? Apparel. Halimbawa, si Brother Joel, mainuwi siyang makina. Inuwi yung makina na yun. Okay. Gusto ko makina. Okay. Inuwi yung makina na isakay na sa motor niya. Tapos, hindi natin masusukat yung character ni Brother John in that one incident. Hindi po doon. Hindi natin ma-judge siya na, ano ba yung Brother John? Wala lang. You are not a personal character. Hindi na tayo. Dahil na ngayon, maraming mga modern day Pharisee. So, hindi lang siya mag-engage doon. Mag-engage ang character ng isang tao in general tendencies. How he acts, how he moves, how he speaks, anong iniisip niya, yung kanyang disposition sa buhay in general tendencies. Okay. Hindi po ginagawa ni Brother Joel, yun ang mabait ko sa Brother Joel. Okay, punta po tayo dito. In short, character is who you really are and what made you. Sabi ko sa 7 stages, ikaw yun. A person's true character is revealed by what he does when no one is watching. So kapag wala nakatingin sa'yo, sino ka? Sino ka kapag wala nakatingin sa'yo? Sino ang number 1 audience natin? Ang Panginoon. So minsan kasi tayo, nakakalimutan natin na nakatingin ang Panginoon sa atin kahit empty room. Wala naman nakatingin sa akin, makauwi nga ng malaking ng common ba na to, yung isang rin. Or iuwi ko kaya itong ano na to, itong computer na to. Wala naman nakatingin sa akin eh. So, when no one is watching, sino ka? Sabi dito, there is godly and ungodly character. Example ng godly character, David, Nehemiah, Daniel, Noah, and Job. So, yung mga example ng godly character. Now, Ahab is an example of ungodly character. So, makikita po natin, meron pong ungodly and godly character. Ano pong character meron tayo? So, ano po ang goal ng Panginoon? God's goal is to transform, develop, and grow our character. Ito yung goal ng Panginoon. Kaya yan dinadaan tayo sa apoy. Kaya yan tayo hinahayaan makaranas ng suffering. Sabi mo dito, Proverbs 17:3, pakibasa lahat ng mga lalaki. In 1, 2, 3, go. Yan, salamat sa mga lalaki. Sabi dyan, the crucible for silver, kung sabi crucible, ito yung mainit na kung saan tinutuloy yung mga metal. Furnace for gold, but the Lord tests the heart. So makikita natin paano ba tinitest ng Panginoon, paano niya sinusuko, paano niya pinapagalinsay, pinapadaan sa suffering. Alam niyo po, kahit sa eto nga, nag-apply na ako ng trabaho, sabi sa akin, what can you offer us? Wala kang trabaho for how many years? Ito ang sagot ko. I believe you will. Bakit kayo naman? I believe pa lang ko yung sinabi ko. Sabi ko, I believe that skills can be earned and knowledge can be learned.
ask me, I can offer you a lot of things that your company may require. So therefore, I never believe that I am fit for the position that you have. Tapos kinabukasan, rejection email. I'm sorry, hindi sila naghahanap ng personal character, skills lang. Skills lang. Naniniwala ako natutunan ng skills eh. Na nagkakaroon ka ng knowledge. Pero yung character, hindi ito matatawaran. Okay. So okay na yun, kahit di ako natanggap. Ha? Bahala sila. Okay, number 2. How does God develop our character? Sabi dyan. Sabay-sabay? 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 Yan. So, dinidevelop ng Panginoon ang ating character sa suffering, pagdurusa, trials, pagsubok, pains, lahat ng uri ng sakit sa buhay, loss, kawalan. May namatay sa buhay mo, iniwanan ka. People, tinatest ka. Yung mga tao na tinatawag natin grace grower, yung asar na pag nakikita mo, gigigil ka, ginugrow pala tayo ng Panginoon sa pamamagitan nila. Kaya kapag sa pamilya mo, sa church mo, sa trabaho mo, pinapagalisin ng Panginoon ang karakter natin sa pamamagitan nila. So, kahit ayaw natin, kahit ayaw natin, anong gagawin natin? Sabi niya sa survey, okay lang, tatanggap. Wala tayong magagawa eh. Nandyan ka sa sitwasyon na yan, anong tinuturo sa atin ng Panginoon? Okay, sabi ko dito, when God tries us, His goal is to purify our character. Kapag sinusubukan, kapag nandyan ka ngayon sa sitwasyon na yan, saan? Inis ka na. Galit ka na. Tingping ka na. Bibitaw ka na. Tandaan mo, tinetest ni Lord ang character. His goal is to purify us. To purify you. Sabihin mo sa katabi mo, purify you. Tumingin kayo sa likod, kapatid, purify you. When we are being tried, kung tayo sinusubok, our aim is to pass the test. Kapag sinusubok tayo, nasa suffering tayo, pinangkit natin yung mga ginagamit ng suffering ng Panginoon. Tandaan natin, ang goal natin is to pass the test. Lord, I need to pass the test. So you test the heart and are pleased with integrity. Kaya kapag nakapasa ka, tinest ng Panginoon ang character mo, sabi ng Panginoon, very good. You pass the test. 55.5. Yan. So mga kaibigan, sino po dito nasa testing ngayon? Taas ang kamay. Huwag kayong mahihiya. Ano ang aim? Pass the test. Next, dynamics of God's testing. Tingnan natin yung testing ng Panginoon. Ready na po ba kayo? Okay, number 1, basa. Repetitive. Number 2, progressive. Patay. Ito yung testing ng Panginoon. Paano tayo tinitest? Bakit repetitive? Kaya hindi man ginawa naman. Nagdama pa ka ng mga drawing na yan. Tingnan mo natin. Repetitive. Halimbawa, meron kang problema sa pagpapasensya. May problema ka sa pagmamahal. May problema ka sa hindi ka nagpapatawad. So ngayon, eto ngayon ang testing ng Panginoon. Laging impatience yung problema mo.
meron taong nag-aasal sa iyo. Kapatid mo, asawa mo, anak mo, yan. So ngayon, nasa trabaho mo, nasa school mo, itong taong na nakakaasal. Every time na makikita ko, parang gusto ko, pag magsalita, nagsasalita siya, hello teacher, I just ganon. Tapos nabawa, gumagawa ka na sa amin, dumaan, hi everyone. Ganon tayo. Ganon tayo. Amen? Baka ako lang yung ganon. Sige. Okay, next. You responded negatively. Nakakasal ka! Huwag ka maalis. Tapos minsan gusto mo ng pangulan talaga. Minsan dumating na sumarap ka talaga. Away na. You responded negatively and failed the test. So, ang nangyayari, i-repeat na naman. Same scenario, same situation. Ang goal ng Panginoon, hindi nagbabago, you have to learn patience. Repetitive. Paulit-ulit. 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 Hanggang hindi mo natututunan magpatawad, magmahal, lumago sa iyong character. Paulit-ulit. Sabihin mo sa katabi mo, paulit-ulit. Kasi, hindi ba nade-develop yung character ng patience? Kaya paulit, ulit lang. Yes? Next! Yan! Paulit-ulit until you pass the test. Alam niyo po, may isang sitwasyon sa buhay ko na itong tao ko talagang ganon. Kaya yung example mo, ako po talaga yun. Ako yan eh. Ako yan. So, the Lord, ito naging prayer ko sa Panginoon kasi nagiging burden sa akin. I pray, Lord, ayaw ka ng ganitong nararamdaman. Please heal my heart. Every day, every time, ganun ang prayer ko. Until one day, nung nakita ko siya, wala na ako nararamdaman na gano'n. Oh, salamat. Nag-grow na ako. Lord, thank you. Ito ang problema. Kala niyo. Progressive. Dahil nakapasa ka na, dahil patience, person annoys you, you responded apparently. Natuto ka na, hindi ka naiinis. Okay, thank you so much. Hindi ko pala yan pa na. You pass the test. Another level of difficulty. Pasado na, okay na yung patience mo. Pero ibang level na naman, ibang tako na naman. Iba na naman. Ibang level na naman ng patience. Kung patience, grade 1 patience, meron na lang grade 2 patience. Or grade 2 love. Tinuturo sa atin ng Panginoon. And another character to develop. So, ang tanong natin, sino po ang nasa repetitive at nasa progressive? Progressive. Gagaling naman naman. Salamat mga pastor. Dahil kung mga pastor ay nasa repetitive, di ba? Paulit-ulit. Uli ng Panginoon. So, ang goal natin is to learn and to pass the test. Ito po, intensity of God's testing. Kaya huwag po kayo, ganito pa ang may intensity po. Ibig po sabihin, merong mild, kaya lang. Hindi po, nakasakay ka sa MRT, biglang nasali ka. Sabi ko, okay lang. Yan, masakit pero
Carry naman. Mild lang. Si Daniel, ano yung testing sa kanya na mild? Sabi sa kanya, Daniel, kumain kayo ng karne, ng mga pagkain na to. Pero sabi Daniel, kakainin namin gulay lang. Balikan mo kami after 10 days, tignan natin kung anong difference. Mild lang. Next, moderate. Ito yung nakasakay ka sa may MRT, may daladala ka mga malaking bagahe dyan, tapos na, bigla ka ngayon, natumpay yung mga daldal mo, gumulong-gulong ka ngayon. Tapos pagtayo mo gano'n, ay, sorry yan, mamadali kasi ako. Okay lang ako. Gumulong lang naman ako. Okay lang. Kaya ko po yan. David, moderate the testing. Ito yung kaharap na si Goliath. Diba? Moderate lang. Baga, kaya. Nasa pa lang siya. Ngayon, intense. Ito na yung intense. Ito na yung mga pagsubok na sobrang tindi. Matindi. Matindi para matindi. Yung katulad kay Joseph. Ano yung kay Joseph? Kay Potiphar, tinest siya. Pagkatapos, nahulog siya ng ilang taon, 2 taon. Tapos meron siya nakilalang baker at saka wine bearer. Tapos nakalimutan ulit siya. Nagkita ulit siya ng another 2 years. Intense. Ito yung halimbawa na ospital ang mahal mo sa buhay. Wala kayong pang bayad. Tapos, yung anak mo, kailangan magbayad ng tuition fee. Mga intense. Okay. Okay ba? Patahimin kayo ng bayan. Next, severe. Yung kay Moses. Bakit severe kay Moses? Biruin mo, ilang tao yung daladala niya sa balikan niya. At dahil doon, hindi pa siya nakapasok sa lupang pangako. Kaya severe, malala ito. Ito yung nagkasabay-sabay, nawalan ka lang. Grabe, hindi ko na kayang i-explain. Hindi na ito pa pwede nakatayo ka sa MRT, tapos hindi na mo yun. Next is extreme. Yung kay Job. Extreme to. Nawalan ka ng anak, natira yung asawa mo, nanager, nawalan ka ng kayamanan. So, extreme. Sino dito yung nakaranasan ng extreme? May sakit pa siya. Diba? These are extreme testing. But don't you know, God sends His tests to those people na may higher calling. Lahat sila may mga higher calling ng mga yan. Ginamit ko lang yung mga situation na katulad kay David, kay Daniel naman. Pero higher ang calling nila. Kaya kapag ikaw, kapatid, dumadanas ka na matinding pagsubok ngayon, ibig sabihin, mataas ang calling mo na kinakailangan mo i-pursue sa Panginoon. Okay, how to pass the testing? Lahat tayo tumingin sa langit. Lord, how to pass? Kailangan natin tanungin ang Panginoon. Why? Number 1, basa. Abide, surrender, and obey. Ito yung base para makapasa tayo ng testing. Sino po gusto makapasa ng testing? Yes. Sabi po dito, the fruit of the Spirit, kinakailangan matutunan natin mag-abide. Sabi ng Panginoon, without me, kapag hindi kayo nakakabit sa vine, you can do nothing. Kahit anong gawin mo, pagpapakabait, masusuntok mo yung kapatid mo na yan. Bakit? Wala ka, hindi ka naka-abide sa akin eh. Kahit anong gawin mo, hindi mo kakayanin on your own. Sabi mo dito, supernaturally produced by the Holy Spirit's work in us. Ang fruit of the Spirit, it is supernaturally
Sabi ko dito, aside from the fruit of labor and soul-winning, the fruit that Christ expects us to bear is the fruit of the Holy Spirit. Supernatural to dahil ito ay trabaho ng Holy Spirit sa buhay po natin. Katulad nga sinabi ko kanina. Ito po nakakaano. Tinanong ko yung asawa ko, bakit, ano ang difference ng natural fruit sa fruit of the Spirit? Ano ang difference ng natural fruit? Physical. Physical, tama. Galing ni brother. Bakit? Bakit pa po? Ano pa po? Ano ang fruit of the Spirit? Hindi siya nakikita. Physical. Physical. Okay, tama naman yung mga sagutin niyo. So sabi po dito, it will last if we continue to abide in Christ where all goodness dwells. Anong kaibahan nila? Ang fruit of the Spirit at ang natural fruit ay parehong fruit. But, bakit? Because it is produced by the Holy Spirit. At ang gawa ng Holy Spirit sa buhay natin, ang fruit of the Spirit na yan ay maging eternal. Hindi lang habang nabubuhay tayo, kundi hanggang walang hanggan. Nagigets po natin? At mananatili siyang nakakabit sa buhay mo kung ikaw ay nakakabit kay Kristo. If we are abiding in Christ, without abiding in Christ, that fruit will fall. Mahuhulog yan. Kaya ang tanong, nakakabit ka ba kay Kristo? Are you abiding in Christ? Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Am I abiding in Christ? Because if I am not abiding in Christ, yung fruit of the Spirit na yan, hindi yan maglalast. Mawawala yan. So yun lang po ang sikreto in order for us to continue to bear fruit. Mag-mature yung fruit. Kaya tingnan po ang fruit hindi siya po pwedeng kainin ng manibala. Kinakailangan uminom siya. At umiinom ang fruit, the more he stays in the branch. Ang fruit of the Spirit, pinapahinog ng Panginoon yan through sufferings. And it will continue to last if it is connected to the vine. Na kung saan yung vine na yun, dumadaloy yung buhay. At ang kalaan, pwede po kayong umalis po doon. Okay. It is the power of God working on our limitations. Tingnan niyo po, ako tumantuwa ako sa Panginoon kasi nung natutulog ako, hindi ko pa nagagawa yung preaching ko. Ito na yung inspiration ng Panginoon sa akin. Yung may, halimbawa, Paxi, ito na naman tayong dalawa. So, magiging open na naman ako sa church. Okay, let me use my example. Wait lang po. Hindi nagbuhos daw siya ng CR. Nagbuhos ng CR, baka ng panghi. Nagbuhos ako ng CR, bakit ba? Gusto mo amuyin yung panghi? Hindi ko inaamoy yung panghi. Pagbukas ko ng pintuan ng CR, sinasampal ako ng panghi. O, ito binuhos ko na. Binuhos ko na. Okay. Yan, okay, binuhos ko na. Bakit ganun? Hindi inaamoy ng panghi. Every day. Tuwing gumagamit ng CR, parang public CR. Okay. Hindi ko inaano yung asawa dito because we learn. This is us being vulnerable. And ito talaga kami mag-asawa. So, ba naman itong asawa ko? Everyday ganito na lang. Everyday ganito na lang. Everyday ganito na lang. Yung fruit of the Spirit, kung ako lang, si Hazel lang, magmamahal sa asawa ko,
may hangganan eh. Ang normal na tendency natin mga tao, tama na, sobra na, kalusin na. Yung normal na tendency natin eh. Mag-react tayo ng galit. Mang-away tayo. That's why we need to abide in the vine. We need to abide in Jesus Christ so that sa kakulangan mo, kawalan mo, yung pag-ibig na ng Diyos ang kikilos sa iyo. Okay, pagbukas ng CR, andun pa rin yung panghi. Okay. Okay. Busan mo. Wala nang panghi. Okay. Pagbukas na lang, panghi na naman. Why? You are loving Him with the love of the Lord, not with your love. Kasi yung love natin, limited lang yan eh. Minsan hanggang, ha? Yes, the natural. That's the natural. Hanggang doon lang yan eh. Hindi ko siya kaya. Minsan, pag on my own, sa kapalpakan niya, gano'n din siya sa akin. Kapag kapalpakan ko, hindi palaging puro lang. Diba? Kapag natural fruit lang. Kapag sarili ko lang, mamahalin ko siya. Titignan ko pa lang, asawa ko. Ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng dahilan para mahalin ko siya. Yung pag-ibig ng Lord, yun na nagsasabi sa akin, mahalin ko siya. Ganon din siya sa akin. May mga araw na, hindi ako mamahal-mahal, hindi ako maganda pag umising. Hindi ako mabango. Pero minamahal pa rin niya ako sa kabila ng aking kapintasan. At kaya natin gawin yun if we abide in the vine. Because God is working on our limitations. Hindi na ako yun. Sino na yun? Ang Diyos na yun. That's the Holy Spirit. Kaya ko siya patawarin. May ginawa ka sa akin. May ginawa ko sa akin, hindi ko makakalimutan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, I can forgive you. I can love you. Diba? Amen? So, kung kulang tayo ng patience, ng love, understanding, self-control, talagang kapit talaga tayo sa Panginoon. Dahil kapag nakalayo tayo sa Kanya, kapag putol, wala, disconnected tayo sa Panginoon, hindi natin kayang mag-create ang character niya. Hindi natin kayang gawin. Hindi mo kayang itindihin yung tao. Bakit nasa amin pa rin si Tito Ricky? Bakit nasa amin pa rin? Dahil lang ba sa sitwasyon? God is putting something in our character. Para ma-perfect yung love namin. Paano namin mamahalin yung mga taong nasa kapaligiran namin kung hindi namin siya kayang mahalin? Paano mo mamahalin yung sinasabi mo, mag-share ka ng gospel ng Panginoon? Kung hindi mo kayang mahalin yung anak mo, hindi mo kayang mahalin yung asawa mo, hindi mo kayang mahalin ang magulang mo, that is not you. Kapag nagawa ko natin yun, it is no longer you. But it is God working in you. So, sabi ni Jesus Christ, sabay-sabay, abide in me. Next, surrender to God. Ito yung mga panahon, Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya talaga, hindi ko na kaya siyang mahalin, hindi ko na siya kaya patawarin, hindi ko na kaya. Anong gagawin? Surrender to God. Sabi po dito, the magnitude of transformation of the Holy Spirit in our lives depends on the magnitude of our surrender to Him. So kung gaano ka surrender
We need to surrender everything to God so that He can work in us and in our character. The more we are surrendered, the deeper the Holy Spirit can transform us. Amen. Tignan po natin. Kung surrender tayo sa Panginoon, 100%, Lord, hindi ko na kaya humambang pa para sa iyo. Pero dahil, balikan pa lang po yung kwenta namin mag-asawa. Papsi, I love you. So, ganun nga nangyari, di ba? Hindi na, nagagalit pa ba ako sa iyo, Papsi? Hindi na eh, ganyan. Hindi na ako nagagalit sa iyo. Hindi na ako nagagalit sa kanya, promise. Doon sa pag nag-wiwi siya lang ako bakit. Ang ginagawa ko na lang, bubusan ko na lang siya. Pagkatag-isip. Baka bumaba na ako rin dito bigla. Umami ka, baby. Hindi na ako nagagalit sa iyo. Please! Oh my gosh. That's so true. So, ganun po So, hindi na ako nagagalit sa kanya. Alam niyo kung ginagawa niya na, dahil napansin niya na hindi na ako nagagalit sa kanya pag mabuhi siya, hindi na nagagalit sa kanya asawa, maayos na yung pagbubuhos niya. Siya din na bago ng Panginoon. Hindi, binubuhusan naman niya, kaso nga lang hindi lang kami pareho ng buhos. Siguro yung buhos niya ganito, ako yung buhos ko ganito, ganun. Siya daw ang babae. Ang ibig sabihin, if we learn, if we pass the test, if God continues to work in us, yung sinasabi natin prayer, Lord, baguhin mo yung asawa ko. Ang ginagawa ng Panginoon, ikaw na nagpa-pray ko, yung una yung pinabago, then, babaguhin na yung sitwasyon mo. Hindi mo natin how amazing God works. Babaguhin ka muna ni Lord, kaya pag nagbago ka na ng Panginoon, nakapasa ka sa test, sa kanya babaguhin yung sitwasyon mo. Magiging okay na yung asawa, magiging okay na yung anak mo. Kaya lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, ikaw muna. Sabihin natin, ako muna. Bago ang iba. Kasi ikaw ang kailangan ng Panginoon, tayo ang kailangan ng Panginoon dito eh. Kaya nga sabi dito, tandaan natin, the more we are surrendered, the deeper God, the Holy Spirit can transform us. Kaya kapag surrender tayo sa Panginoon, mas malalim, mas maganda, mas malawak ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Ayun ang Panginoon. May basa, 1, 2, 3, go! Next. 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 Alam niyo po, kung babasahin niyo po yan, surrender, pride for humility, unforgiveness for freedom, pain for healing, fear for faith. Wow! Check and you're going to surrender yourself for the divine. Ang ibig sabihin nun, kapag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, it is the Holy Spirit, God, working and living and manifesting in you. That's surrender yourself for the divine. Kaya nga po, bakit si Paul nagawa niyang harapin, mamatay para sa Panginoon? Because he surrendered himself to the higher purpose and calling ng buhay niya para sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Are we surrendered to God? And you will see, ito pa, masahin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go! And that is ang pinaka-greatest miracle
natin sa Panginoon ay ang sumunod tayo sa Kanya. That is how our character grows. Kumusta ba ang ating pag-abide sa Panginoon? Kumusta yung ating surrender sa Panginoon? At ang ating obedience sa Kanya? O baka lagi tayo nakikigaling ng Panginoon? Lagi nakikipag-wrestle sa Panginoon? Lagi hindi ka lagi tayo nagagalit. Ayoko, Lord. Lagi tayo nagagalit. When God grows our character, He tests us. Alam mo natin yan, glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. God tests us through sufferings. Wonderful assurance as we go through sufferings. Kinuha ko po ito sa world teach. Napakaganda. Number 1. Basahin natin. God, ito po talaga yung totoo. Lahat ng believer, tinalas ng Panginoon. Hindi lang ako. Hindi lang kayo. Lahat po tayo may testing. Testing sa anak, sa asawa, sa pamilya, sa relative, sa kapitbahay, sa katrabaho, sa kaklase, karelasyon, sa pera, sa kalusugan, lahat pinitest ng Panginoon. Number 2, basa. God knows everything about your tests. Alam ng Lord kung ano yung ibibigay niya, kaya mo at hindi mo kaya. Alam ng Panginoon, hindi po totoo yung sinasabi niya, ibibigay niya ang, ano ba yan? Hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya, hindi mo yung totoo. Ibinibigay ng Panginoon ang pagsubok niya sa tao. Nakalimutan ko yung susunod na sasabihin. Ibibigay ni Lord ang pagsubok niya sa atin kahit hindi mo kaya. Actually, hindi mo talaga kaya. Why? Because gusto ng Panginoon mag-abide na sa Kanya. Kasi kapag kaya mo itong pagsubok na to. I can do this. You know, piece of cake, walk in the park. Napakadali lang. Wow, come on. Kaya ko yan eh. Diba ganon? Dahil kaya mo na, minsan, on your own, hindi ka na mag-abide sa bahay. Hindi ka na magsusurrender. Hindi ka na mag-obey kasi kaya mo. But, kapag hindi mo kaya, kapag suko ka na, kapag gusto mo nang bumitaw, gusto mo ipaalala sa ilang panganak, nandito ako, kasama mo ako sa trials mo. Mag-abide ka sa akin para yung hindi mo kaya, ako ang gagawa ka sa'yo. Hindi mo kaya magmahal, hindi mo kaya magpatawad, hindi mo kaya yung testing mo. Abide ka sa akin para yung hindi mo kaya, ako. Nandito ako. Let me handle it. Yung sinasabi ng parang, God, ito yung tingnan nyo. Number 3, pasa. In every test, hindi lang simple, hindi lang moderate, hindi lang extreme, kundi in every testing ng buhay natin. Kasama natin ang Panginoon. And, basa, God is He is in control all the time ng testing natin. Siya may control ng lahat ng tests ng buhay. God has unlimited power and test of faith is designed for our own good. Yung testing of faith, design yan para sa'yo. Para sa'yo yan, yung design na yan. Bakit meron kang ganitong problema? Kilala ka ng Panginoon, ibibigay niya yung ganitong testing para sa'yo. God expects you to pass the test and God has your ultimate goal as His purpose. Yung ultimate good mo para mag-develop sa'yo yung purpose and plan ng Panginoon, yung divine destiny mo. Andiyan yung testing na yan and it is for your good. Sabihin mo sa sarili ko, for my good. Next, the test is designed for you and only you. Bakit ka nandyan
sa'yo yan. Dinesign yan para sa'yo. Ngayon, it is up to you and God how you're going to pass that test. Bakit meron akong ganitong, for example, let me just use an example. Bakit meron akong anak na autistic? God has given that situation for her own good. Hindi ko alam, hindi ko kaya sagutin. Pero may purpose ng Panginoon bakit meron ganyang situation sa buhay mo. Bakit nawalan ka ng asawa? Bakit nawalan ka ng anak? Bakit ka ginawalan ng anak? Bakit meron kami ganitong problema? Kilala ng Panginoon, ang kakayanan namin. Kilala ng Panginoon kung sino kami. Yung testing na yun, design para sa amin. God always teaches us before testing us. Napakagandang. Ibig sabihin, tinulungan ka naman ng Panginoon. Kaya importante, church. Tasa kamay. Church. Ate, ayun, tasa kamay. Simple lang yun ninasabi. Tasa kamay, church. Lahat po na nagbabasa, nakikinig ng message, nagdi-teaching, nagdi-devotion, yan po yung first na ginagawa ng Panginoon to teach us. Tinuturuan tayo ng Panginoon. And then, application testing. So, God teaches you first before He tests you. Kaya hindi natin sasabihin na, ay, unfair naman ang Panginoon. Trials agad. Di ba ako natututo? No. Tinuruan ka ng Panginoon. Walang problema na pinagdadaanan ng tao na hindi mo na siya tinuruan ng Lord. Next, we can trust God because His history is flawless. Going back to the history ng bansang Israel hanggang sa Revelation, flawless, walang pagkukulang ang Panginoon. Ang tanong, kumusta ang history ng Diyos sa buhay mo? Nagkulang ba siya sa iyo? Nagkulang ba ang Panginoon sa iyo? O ikaw ang nagkulang sa Kanyang sumunod? So, tingnan natin yung history ng Lord. And the ultimate goal is to glorify God and to become mature. Sabay-sabay tayo, mature. Mature. Nagmamature na tayo, complete, kompleto, at wala nang pagkukulang. Sabi dito ni 1 Peter 1:6-7, basahin natin, 1-3 go. In all this, greatly rejoice, though now for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Yan, ulitin natin. Suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, para masubok kung totoong pananampalataya natin of greater worth than gold. Mas higit pa kaysa sa ginto na naglalaho which perishes even though refined by fire. May result, yung testing ng faith natin, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So, kaibigan, kapatid, kapag talaga tayo ay sinusubok ng Panginoon, ibinadara na sa pinding apoy. Lalabas po tayo, dalisay, purified, sanctified for the glory, praise, and honor of Jesus Christ. Hallelujah. Ito po yung purpose ng ating pananampalataya. Sabi niya, Pastor Neil, basahin ko natin, it is better to know God than to know man. Kaya kung nagkakaroon tayo ng testing, sa ating conclusion, if you are the type of believer who doesn't want to go through testing, ayaw mo ng testing. Ayaw mo naman ganito escape suffering. Doesn't want stress. Ayaw mo niyan. Tandaan po natin, if a ship-like trials come your way, you will be shipwrecked. Kapag kasing laki ng barko, ang pagsubok na dumating sa buhay mo, masishipwreck ka kapatid dahil ayaw mo na suffering. Eh dyan na tayo sinusubok ng Panginoon. Dyan tayo pinagtitibay ng Lord. Next, sabi dito, the best question to ask God, test us to grow our character
question when God asks us to grow our character is not, why me, Lord? Bakit ako, Lord? Hindi ito yung best question, but what are you teaching me, Lord? So ito yung best na tanong. What are you teaching me, Lord? Hindi yung, bakit ako, Lord? Pag sinabi ng Panginoon, bakit hindi? Natandaan po natin, sinusubok, pinag-purify ng Panginoon ang mga anak niya. So the best question. Are you in trials right now? Are you in testing? Are you suffering? Tanongin natin ang Lord, what are you teaching me? Next, passing the test for God's glory, producing the fruit of the Holy Spirit, and growing in character is growing in Christ's likeness. Are we growing in character? Are we passing the test? Pero kapag hindi ka bumagsak, hindi naman magsasabi, bagsak! Hindi ka na ng Panginoon eh. Bibigyan ka ulit to train you, to purify you. Kaya ka rin matitip eh. Huwag naman, hanggang kailan naman. Hanggang kailan na ako, hanggang ngayon, hanggang grade 11 pa rin ako, Lord. Hindi na ako nag-improve. Kasi sabi ng parang, hindi ka kasi nag-improve eh. You need to go through this. Let endurance and its perfect results so that you be perfect and complete, lacking nothing. Purihin po ang Panginoon. Are you in the state of suffering? Yes. So, ano po yung tatlo? Abide. Okay. Tayo po natin ito. Hallelujah. I don't know. Ano oras ako? 11:30. Pwede lang pa kayo na medyo maaga ko na tapos. I don't know what you're going through right now, but gusto namin ipag-pray kayo ng mga pastors. If you are experiencing suffering right now, and you are in the verge of giving up, punta ka dito sa harapan. Pagpapray ka namin. Napunta ka ng Panginoon. Because God wants to strengthen you and God wants to embrace you. Sige, punta ka dito sa harapan. Lahat ng mga may suffering. You may be suffering financially. Hindi ko po kayo bibigyan ng pera kasi ako din suffer financially. You may be suffering physically. You may be suffering because of problems in your character that God wants to develop. I want you to come. Just come. Let this be a form of your surrender to God. Let this be a form of your surrender. Meron kang pinagpapray sa Panginoon about someone or something, isuko mo ito sa Panginoon. Kasi hindi mo ito kaya, kapatid. Hindi natin kaya. And the only thing that can cause us to continue holding on is we will be abiding in Him. Let this be your surrender sa Panginoon. Let this be your surrender. For the last time, last call. Last call. I'd like to call John Faith. Surrender natin yung business natin sa Panginoon. If you want to surrender your marriage, because you think that, oh my gosh, Lord, I cannot handle this anymore. I'm surrendering my marriage to you, God.
want you to lift your hands. The worship team, just sing this song. Pastora Nita, let's pray and pray. Hallelujah, God. We pray for Pastor Alex. Lord, we don't know. Hindi ko alam, Panginoon, kung ano yung gusto niyo isugo ibigay sa iyo. But I pray, O God, sa kanyang kahinaan, Panginoon, ikaw ang naging lakas niya. Tulungan niyo siya, O Diyos, ipatuloy mo bawang para sa iyo. Dalayan po, Panginoon, O Diyos, He continues to fulfill His divine destiny, His divine calling, Panginoon, para sa iyo. I pray in the name of Jesus for a renewed strength, renewed hope, renewed power in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, amen. I pray, Lord God, for Nani Faye. In the name of Jesus, I pray, Lord God. Lord, you know kung gaano, Panginoon, kabigat ang puso ni Lord God sa pagkawalan ni Nani Marimar. I pray, Lord God, that you will continue to give her the will to lead, to serve, to love, to continue, Lord God, to fulfill her divine destiny and divine calling, Panginoon. May mga o Diyos sa pumuno, Panginoon, ang kawalan sa puso niya, O Diyos. I pray in Jesus' name, O God. In Jesus' name, Lord God, renew her strength, renew her will to live for you, Panginoon. And that you will continue to love her